Praise the Lord. As the word says in Romans chapter 5, verse 11 to 12. More than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Amen. And 12, therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men because all sin. Amen. Po rin po Panginoon sa kanyang salita. At ito po ay pinahayag ni Apostol Paul sa mga taga-Roma. At ito po ay kung saan ay sinabi niya po dito na tayo po ay maggalak, no? Dahil tayo po ay pinagkasundo na ng Panginoon Hesus. Amen. Sa ating Diyos Ama na nasa langit. Na kung saan ang kanyang buhay ay inalay niya po, no, sa krus. Amen. Siya po ay naghirap, no. Tiniis niya po ang lahat, no, para po mapulpil po, no, yung propesiya, yung promise ng Panginoong Ama na tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Amen. At kung saan ay tayo po ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Amen. Na kung saan ay noon ay hindi po natin hindi tayo makalapit sa ating Ama, no, dahil po sa kasalanan. Hindi po napapakinggan yung ating mga daing, yung ating mga panalangin dahil po sa kasalanan na naghahari po sa ating buhay. Amen. At dito po ay pinapahayag na yung kasalanan ay pumasok po sa mundo, no, dahil po sa isang tao na kung saan iyan po si Adam, no. Amen, na nagkaroon po ng kasalanan. At dahil po sa kasalanan, yung tao po ay magkakaroon ng kamatayan. Amen. At yung kamatayan po na iyon, mga kapatid, ay hindi lang po physical but spiritual po na tayo po ay masiseparate po sa Panginoon na pag tayo po ay namatay, automatic po yung ating kaluluwa ay doon po mapupunta sa kadagat-dagatang apoy, mga kapatid. Kaya yun po, napakasakit po nun, no? Isipin na pag namatay ka, wala kang hope, no? Kundi automatic doon ka mapupunta po, mga kapatid. Pero po sa pamagitan ng Panginoong Ama, na kung saan siya po ay yung kanyang pag-ibig, no? Yung kanyang dakilang pag-ibig. Sa pamamagitan ng kanyang dakilang pag-ibig ay pinadala niya po yung kanyang anak, no, si Jesus, no, kanyang kaisa-isang anak, no, inalay yung buhay para po sa atin, mga kapatid, no, na supposed to be tayo po yung ialay doon sa cross, no, maghirap, no, dahil sa ating kasalanan, pero hindi po yun ginawa ng Panginoon dahil mahal po tayo ng Panginoon. At yung sabi po doon, no, sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Amen. Na kung saan kung sino man po yung sumampalataya sa Panginoong Hesus, siya po yung magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Yan po, no, paano mo po ma-receive yung buhay na walang hanggan is yung sumampalataya po sa ating Panginoong Hesus. Amen. Dahil nga po, sinabi rin po na Apostle Paul, no, sa Romans 3:23 na for all have sinned and fall short for the glory of God. Amen, na kung saan ay lahat po tayo nagkasala sa Panginoon, wala pong nakaabot sa kanyang kaluwalhatian. Ni isa man sa atin, kahit man po yung mga propeta noon, mga disciple, lahat po ay nagkaroon po ng kasalanan. Amen. Hanggang ngayon. At yun po ay makakamtan mo pa lang po, mga kapatid, yung kapatawaran ng Panginoon kung tatanggapin mo po siya, no, sumampalataya po ikaw sa Kanya. Amen. Dahil sabi niya po, no, sa Romans 6:23 na for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Amen. No? Ang libreng kaloob ng Panginoon. Amen. As yung sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Amen. Kaya yun po, no, makakamtan mo lang yung kaligtasan kung ito po yung tatanggapin, no. At sabi niya po sa Romans, no, 10:9 na sabi doon na if you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord and believe in your hearts that God raised Him from the dead, and then you will be saved. Amen. No? Na kung saan ay pag sumampalataya ka sa Panginoon, no, ideklara mo na siya ay Diyos. Amen. At siya po ibinuhay ng Panginoong Ama, no. Yun po ay makamtan mo po yung buhay na walang hanggan, no? At yung kapatawaran na binigay ng Panginoon para sa atin. Amen. Yan po yung regalo na hindi po natin kailangan mag-alay ng ating buhay. Amen. Dahil siya po ay nag-alay na po ng kanyang buhay para po sa atin. Hindi na po kagaya po sa ginagawa ng Katoliko, no, na inaalay, mayroon po nag-aalay, nagpapako sa krus or lumuluhod, no, papunta doon sa may purgatory. Amen. Hindi na po yun dahil ginawa na po, napakalaro po sa salita ng Diyos na ginawa na po lahat ng Panginoon.
no, yung mga kahirap, pasakit po para sa ating kasalanan. Pinatawad na po tayo ng Panginoon. Kaya yung gagawin mo lang mga kapatid ay sumampalataya, no? Maniwala sa Panginoon, sumunod po sa Kanya. Amen. Sumampalataya po sa Kanya mga kapatid. Dahil yun lamang po, no? ah ang iyong gagawin, no? Para makamtan mo yung buhay no langgan, no? Yung kapatawaran ng Panginoon. At kung saan ay sa iyong paglakad, no? Sa iyong pagsumampalataya sa Panginoon, ikaw po'y nagpasako po sa Kanya, no? Sumunod sa Kanyang salita dahil nga po ang isang nakakilala sa Panginoon Hesus ay sumusunod po sa Kanya, no? Sa Kanyang salita, sa Kanyang mga inuutos. Dahil siya na po yung Diyos sa iyong buhay mga kapatid. Kaya yun po, hindi ka po magtaka, no? Hindi po kayo magtaka na meron yung mga taong sobrang napakasama, no? Nung sila ay sumampalataya ay sila po yung nagbago. Yung kanilang pag-uugali nagbago, no? Ng pamumuhay dahil nga yun po ay sinabi ng Panginoon na pag ikaw ay sumampalataya, dapat ay sumusunod ka sa akin, no? Nanatili ka sa aking mga salita, no? Amen. Nagpapasakop ka sa akin, no? Nagpapakumbaba at ako yung kinakilalang Diyos. Amen. Ganun po, no? Ang bilang isang Kristiyano, bilang isang nakakilala sa Panginoon Hesus, meron pong pagbabago sa buhay. Amen. Kaya yun po mga kapatid, huwag niyo po sayangin yung buhay, yung bawat araw, no? Dahil bawat araw ay yan po binibigay na tsansa ng Panginoon dahil ang Panginoon Diyos ay siya pong may hawak ng ating buhay. Anytime po, pwede niya po tayong kunin, no? Pwede ka pong mamatay. Hindi po natin alam kung kailan po tayo mamamatay. Kaya yun po, huwag niyo pong sayangin yung mga araw na ibinibigay ng Panginoon. Amen. Kaya encourage everyone, no, na lumapit at isuko yung buhay sa ating Panginoon, no? Humingi ng tawad, no? Sumampalataya po sa Kanya at sambahin po yung ating Panginoon. Amen. Na galing po sa puso, no? Dahil marami pong tao na sinasabi nila na sila po'y kumilala sa Panginoon pero lumalakad pa rin na naayon sa kamunduan. Kaya yun po mga kapatid, encourage po sa lahat na pag ikaw sumampalataya, dapat ay nasa iyong puso. Yun lamang po. God bless po sa lahat.